Okay mga Lods, para sa mga hindi po nakakilala, si Percy Lapid po ito ng Lapid Fire. Wala na po kasi ngayon sa mundo si Percy Lapid. Siya po ay pinaslang. And may naaalala akong napanood ko sa kanya after the elections. Pakinggan po natin. Partido at maghanda para sa midterm election. Okay. Double meaning ito para sa akin. Okay, kasi yung PDP laban nun, ito yung isa sa mga pinakamalakas na noon na partido na maraming kasali dyan noon. Ngayon kasi naglipatan na sila sa lakas eh. So ang point niyan, si Duterte kasi nandyan. So maraming mga kongresista ang lumilinta dyan. Okay, tuloy natin. Ito'y diversionary tactic, mga Bakit? kaibigan. Iba sa nakikita nating senaryo ngayon. Patungo na ito eh. Yun. Doon sa pagpapatalsik kay Bongbong Marcos. Okay, so yung destabilization plot kasi ito yung sinasabi ni Ka Percy eh. Actually, this was posted on August 30, 2022. During that time, buhay pa siya nito eh. Pero na-predict niya na magkakaroon ng destabilization plot kay Marcos, which is meron naman talaga. Halimbawa, yung mga maisog rally, di ba? Tuloy lang natin. Papaalala ko lang sa inyo. Diversionary tactic, mga kaibigan. Bakit? Iba sa nakikita nating senaryo ngayon. Patungo na ito eh. Doon sa pagpapatalsik kay Bongbong Marcos. Yun. Itong mga Narinig hakbang nyo? na ito. Sa Senado, napansin ninyo, Yan di ba? Ilan ba miyembro ilan ba ipinanalo dyan? Inilusot. Diba? So nakikita nyo na yung ginagawa kung pumayag si President Marcos na doon sa gusto ng mga Duterte, ang Senate President si Cayetano. Tama, pakinggan lang natin. Mga kaibigan, nakakampi nila. Ilan na yung majority dyan? Nakakampi nila. Kaya, delikado. Diba? Pero pagka yung ikaw patatalsiking ka, maraming paraan yan eh. Impeachment. Pwede kang idaan sa impeachment. Hindi ba? Mga kaibigan. Pwede kang idaan sa... Kaya dapat maaga pa lang, kumilos ka na. Hunta. Mga kaibigan. Yung impeachment, mangyayari yan kung ginawa ni President Marcos yung gusto ni Duterte na inupo niya, kunyari House Speaker kay Duterte, Senate President kay Duterte, yari siya doon. Diba? Doon talaga siya mapagkakamalang weak leader talaga. Kita nyo, sobrang advanced ni Percy Lapid eh. No? Nag-attempt talaga ang mga Duterte na paalisin si Marcos sa kanyang pwesto. Tandaan nyo, di ba? Kunyari na lang yung kunyari na lang yung mga maisog rally. Ito yun eh, yung military junta na sinasabi ni Ka Percy dito is yung idea na yung idea na magtatawag ng armed forces si Duterte na alam nyo na, 'di ba? Yung na gawin yung dapat gawin. Pansin niyo, 'di ba? Laging may ganyan yan eh. O may mga militar na sumasali kasi doon nagsisimula yung junta eh. Pero to no avail kasi nga mga Chinese lovers kasi ang mga Duterte. And ang intindi ko diyan, yung mga sundalo, yung mga armed forces natin does not like the Chinese government that much, okay? That's why hindi sila talaga kumakampi kay Duterte. At solid pa rin sila kay Marcos hanggang ngayon, no? Tuloy. Yan ang mga paraan na maaring posibleng pinaghahandaan. Sabi ko sa inyo, ang makikinabang dyan sino? Si Sara. Hindi naman makikinabang dyan si Vice President Robredo eh. Yung mga bumabanat ngayon kay Marcos, mga kaibigan, sila ang nakikinabang. yan ay kaalyado ng dating administrasyon. Sino tong mga to, 'di ba? Pero ang pinopoint niya diyan kasi, meron ng destabilization pag upo pa lang ni Marcos. Kasama sila sa senaryo na yan, mga kaibigan. Galing niya, no?
Biruin mo, na-predict niya, 2022, grabe. Kaya, ako, paniwala ko, bago pa mag-eleksyon, nakaplano na yan. Pinlansya na yan. Kaya kung mabagal-bagal, itong si Marcos Jr., Yari baka siya. pulutin ito sa kangkungan. Ang galing. Ha? Mga kaibigan, sipin ninyo, ano raw, pinalalakas na raw nila yung PDP laban. 2022 pa lang yan Wala, matagal pa yung midterms. Mga kaibigan, hindi naman partido ni Marcos itong PDP laban. Mga kaibigan. Correct. Di ba? Kaya yan, mapapansin ninyo yung mga hakbang na yan. Itong si Rodriguez, ewan natin kung ilan ang naipa-appoint nito nakasama ni Digong nyo. So yun pala yung dahilan kung bakit inalis nila si Vic Rodriguez. 'Di ba? Pansin nyo, 'di ba, nung si Vic Rodriguez, sobrang dikit yan kay Marcos nung nagsisimula, 'di ba? Pansin niyo 'yun. Pagkatapos, bigla siyang inalis, 'di ba? Kaya pala nagpapasok siya ng mga kaalyado ni Duterte, hindi ba? Pagkaalis sa kanya, nasa na si Vic Rodriguez ngayon? Nasa mga Duterte agad-agad. Yung pala yun, di ba? So, it goes to show, mga Lods, na meron talagang plano. May mga installment na, kumbaga may mga sleeper agent na. Ang galing naman ni Ka-Percy. OMG. Naalala ko lang to kasi parang naalala ko may sinabing ganito si ano ko lang to kasi after to ng election parang nadaanan ko lang yung video. Tapos naalala ko. Tapos binalikan ko, galing. Hindi na naman ba tayo kanina? Sabi ng Malacanang, dumalo raw ito sa pero wala namang mangyayari dito senador bilang ikaw ay presidente ng Senado. Ayan. Baliktad nag-iimbestiga, nagsisimula pa lang, absuelto na kaagad, mga kaibigan. Wala raw kasalanan. Hindi Which nalaman natin sa ombudsman na meron, di ba? Ang galing. Saan ba ito? Paano titindig tayong mga sumuporta sa ibang kandidato? Sabi ko na nga sa inyo, yung pangkat na hinati nila yung troll. Yung kalahati ay dinala nila dito kay Isko Moreno nung kampanya. Yan ang ginamit kay Lenny. sa pamumuno nila Mocha Uson, hindi ba? Yung kanyang mga Talking palakang heads. kokak, di ba? Nakakala mo may nalalaman. Alam nyo, sinabi niya pa rito, panoorin nyo na lang ang patibong kay President Marcos Jr. yung pangalan. Sinabi niya din as in sinabi niya, na kung mawawala naman si President Marcos, hindi naman si Lenny Robredo yung makikinabang. Kasi during that time, mga outgoing na sila. I think this is a month after the inauguration So, ang makikinabang dyan ay sino ba? Diba? Ang makikinabang dyan ay walang iba kung hindi si Sara Duterte. As early as 2022, meron na palang mga plano na patalsikin si Marcos sa posisyon. And you can see yung Maisog Rally for yung last 2 years, 'di ba? Doon nagsimula 'yun Tapos yung pag-alis kay Gloria, kaya isipin niyo kung hindi na alis si Gloria, kung ang nakaupo hindi si Martin Romualdez, malamang impeach na si President Marcos ngayon 'di ba? Kasi mas marami pang DDS lawyers noon, DDS senators noon, 'di ba? So alam niyo yung idea na marami kasing nagagalit sa inyo kay Romualdez. And I understand. I totally understand that. Pero kung merong isang tao talaga na pumigil sa naharangin yung political assassination, siguro yung tawag doon. Hindi naman literal assassination but political assassination kay President Marcos. It was Lily Martin Romualdez.
Kasi kung isipin nyo si Gloria yung nandun or si Pantaleon, di ba si Pantaleon Alvarez, tao din ni Duterte yan eh. So meaning, baka ang na-ini-impeach ngayon ay si Pangulong Marcos, hindi ba? So, siguro napakalinaw na ng mga pangyayari ever since binuksan ni Sandro Marcos yung idea na talagang gusto talagang kontrolin ng mga Duterte si Marcos kasi they perceive him as a weak leader, 'di ba? They perceive him as madaling kontrolin, madaling utuin. Ang ending, sila yung nailagay sa alanganin kasi nga ito lang yung assessment ko sa aking journey sa pagpo-political vlogging. Napansin ko talaga sa isang gobyerno, you can have a strong president, pero the cabinet members and the people around him should also be functioning in the best interest of the sitting president. Ano ibig kong sabihin nun? Example, si Erap Estrada, di ba? Na-impeach siya because yung house hindi niya hawak. Gets nyo? Yung house, kaya siyang paglaruan. So, second year pa lang niya sa kanyang upuan or sa kanyang pagkapangulo, inimpeach na agad siya, di ba? Or pangatlo, hindi ko matandaan eh. Pero si Marcos, matatapos na eh. After February 2027, 1 year na lang, tapos na yung kanyang presidency. And mukhang aabot tayo sa finish line pagdating kay Marcos. Meaning to say, this is not a perfect government. By no stretch of the imagination na sasabihin ko na perpektong gobyerno ang meron si Marcos. Hindi niyo maririnig sa akin yun. It is filled with flaws. Pero pagdating sa political maneuvering, I think doon sila totoong panalo. 'Di ba? Doon nila dinurog ang mga Duterte. Hindi natupad yung mga worst fear ni Ka-Percy. So mabuhay si Ka-Percy for having this foresight na masarap balikan as historical audit sa nangyari between the unity team, 'di ba? So GG. So ano na ang galaw natin ngayon? Let's move forward sa 2028. Okay, yun lang naman kay mga lods.